ang sabi ho pala ni Kabayang Mylene Safar Imperial, no? Sabi niya, ilang days po kayo nagbabantay. Ang tinutukoy po sa tanong na ito, mga kababayan, hello mga ka-farmers, good morning po sa ating lahat. For today's video, magbabahagi na naman po ako ngayon sa inyo ng isang ginagawa ko dito sa ating babuyan, no? Pampinubring babuyan. Dahil nga po, ang aking pong mga biik ay sadya naman pong nilalamig, no? Nilalamig po sila. Dahil nga po, ang panahon ngayon ay ulan. Bigla na lang maulan ng malakas. Tapos, syempre guys, sa aking pampinubring babuyan ay open yung dito banda, no? So, kailangan ko pong lagyan ng harang. So, ang gamit ko ngayon guys ay sako lamang po ito. Itong sako na figurlak guys, total. Wala namang laman to. Akin pa tong pakinabangan. Ano po. Hindi kasi ako nakabili guys ng trapal. Ito na lang ho ang akin pong gagamitin. No? Helpful pa rin naman kahit papano. So, dito tayo magsimula mga ka-farmers. Sa giliran. Stapler lang to guys. Stapler lang ho. Subukan natin kung kaya i-stapler. Okay. Yun. Walang kahasil-hasil ka-farmers. Mabilis lang ho. Mabilis lang. Okay. Yan. Maglalagay tayo ng major D. Dahil papasok ako sa looban. Yan, lagyan natin ng kunting tubig, ka-farmers. Okay. Yan. Sa aking babuyan guys, talagang protection lang ho ang nangyayari na ginagawa ko sa pag-aalaga sa kanila. Yan. Malamig sobra guys, kagabi no? Diyan sa inyo ka-farmers, kumusta ho? Ang mga kababayan natin diyang dinaanan ng bagyo, kumusta ho kayo dyan? Mahalaga, mayroon tayong nagawang bagay na katutulong sa ating mga biik ka-farmers. Nilak po natin. Yan. Kulang pa may? Kisuyo nga may sa ano? Isang sako pa. Okay lang. Hi! Hello! Kumusta kayo dyan mga kababayan? Sakto na pala oh. Sakto na pala ito. Ang isa. Ito na lang. Mga ka-farmers, gusto ko lang hong i-disclaimer po itong ginagawa kong ito po ay taho ito sa ikabubuti ng pong mga baboy ha, mga biik. Bago kasi nanganak si Mother Peg, hindi ko po na-ready ganitong ginagawa kong paglagay ng sako. Okay. Sa kabila pa. Tayong mga backyard aggressor ka-farmers, tulad sa akin, no, ginagawa ko na lang ng paraan. Ma-proteksyonan ang aking mga biik sa lamig. Huwag na lang dito. Kasi dito may hangin naman na, hindi rin kasi pwedeng, sarado lahat. Dito open naman, Hindi na to. Tapos ngayon, ka-farmers, so dahil na lagyan na po natin ng harang, sasunod po natin ang pagbibigay po ng iron sa mga biik ko. Meron tayong naka-ready ho na karayom, 1cc na karayom, disposable. Lagay tayo ng tig 1 ml kada biik po, Saan pala yung aking, marker? Ito. Magbibigay na po tayo ng iron sa bawat biik, po. So ito po guys, ang ginagamit po natin ngayon, as usual po ay minerals plus vitamin B12 na Jictran Premium. Okay? Ito. Yan na lang. Ikaw na lang siguro tagalagay. So yung please. Ikaw lang tagalagay sa mark pag natapos na ha. Okay. Come on. Ito na guys. Matapos tayong nagbigay o naglagay ng trapal sa paligid dito sa babuyan ko para sa mga biik na hindi malamigan, isusunod po natin yung Jictran. Dito na lang ho. Lagyan mo. Sige na. Ito yan guys, 2 kilos guys. Malalaki yung mga biik namin.
2 kilos po, pagsilang. Sana lang pinaka-cute. Yung bunso. Ka-farmers, yung bunso po na baboy, na big, ito lang, 0.8 grams, no? Or 0.3 grams. Ito guys, oh. Papahuli natin siya. Papahuli. O, dali. Dito na lang ako sa may pigi niya, ha? Harangan ko guys ang na-injikan para hindi po mag-backflow. Sayang kasi guys yung iron na jictran pag mag-backflow, no? Okay? Next. Dito po sa aking pampinubring babuyan mga ka-farmers. Balik-balik lang ho. Ulit-ulit lang. Akin pong ginagawa sa mga biik every now and then na meron tayong biik na bago silang. Aha, ito. Dito tayo sa ano. Ito guys, oh. 0.80 grams. Pero salamat kay Lord kasi buhay, no? Healthy. Lahat po sila nagkakuha ng colostrum. Behave. Up. Sige na. Hindi ka na yan bansot, tsaka hindi ka na magkakaroon ng anemia. Kasi na-injikan na natin sila na-injikan po natin sila ng iron ngayon. Sana. Ito. Come on. Tira. Ang bilis mo. Okay. 1 ml per head intramuscularly injection mga ka-farmers pag vitamins, antibiotics, or vaccine o kaya pagbibigay ng iron. Sino pa? Ito. Hoy, halika. Come on. Mabigat ito. 2 kilos ito. No? So, yan. Happy farming po. Happy farming. O, sige na. Halika na. Massage. Sige na. Kasi may pag hindi natin lagyan yan ng sako, pangharang sa gilid. Kung kagabi tulog ka, gumising ako, naging ibang baboy, mga baktin. Ulan kasi guys. Diin-diin konti. Para hindi mag-backflow. Ayan. Very good. Sa akin pong nabanggit noon mga ka-farmers sa mga kong vlog kailangan po natin magbigay ng iron sa ating mga biik na pagsapit sa 3 days old. Smart. Ngayong araw guys, long araw na ho sila mula sinilang para iwasan ang pagkakabansot at pagkakaroon ng anemia. Ganda naman ito. Yan. Sa mga nagtanong dyan, meron tayong ka-farmers na nagtanong po kung anong lahi nitong biik. Ito po ay matatawag natin na backcross na po sa large white. Ano po? No? Backcross sa large white. Kasi ang born nito, yung tatay nila, large white mula sa farm na nagbilhan ko ng white liquid ng barako. Hoy, ba't dyan ka nangihi? Ha? Bakit? Ito guys, oh. Yan, healthy. So, ang sabi ho pala ni Kabayang Mylene Davar Imperial, no? Sabi niya, ilang days po kayo nagbabantay. Ang tinutukoy po sa tanong na ito mga kababayan, kung ilang days po daw kami nagbabantay. Yung mga biik ang tinutukoy niya sa tanong na ito. Pag nanganak po ang aming baboy po mga ka-farmers, depende talaga sa baboy inahin. Nagbabantay po kami guys sa aming mga biik po mula nung nanganak itong mother pig namin po. 1 week pwede na. 1 week pag bumabait ang baboy inahin, like this one, sobrang bait niya. No? Mabait siya. Superior siya sa pagiging mabait. So, kami ni Mrs. po, tinitignan namin yung gali ng baboy inahin. Pag po ang baboy inahin ay sobrang bait, katulad nito, mabait siya sa kanyang mga biik. 5 days to 1 week, binabantayan namin to. Kasi dyan po talaga ang pinakamasilan mga biik guys sa edad na yan. 5 days to 7 days since nanganak ang inahin. Kapag naman po ang aming baboy inahin ay hindi mabait sa kanilang biik, like sa isang inahin dito dati na talagang kakaroon po ng postpartum na talaga namang guys sa kanyang mga biik, hindi siya mabait sa kanyang mga biik. Paabot kami guys ng sa first parity niya, 1 week pagpupuyat. 1 week, grabe guys ang pinitin siya. Sabi ang kalbaryo na aming dinanas doon. And second parity niya, mga 1 week mahigit, 8 days bago siya bumait kanya mga biik. Ang pangatlong parity noon, ng inahin na yon, yung tinta namin, abot po talaga ng 2 weeks, 15 days po mula nang nanganak po siya. Kasi siya bumait sa kanya mga biik. Sagot dito, depende po sa gali behavior ng baboy inahin. Sumunod po, sabi ni Kabayang Mary Jane L. Tano. Sabi niya, may Kuya Dudong Villaron Farm hanggang sa walay namin binabantayan. Tayong mga backyard hog racer po, talagang ganun lang, no? Ganun lang pong ginagawa natin. Kung gusto nating pagpuyatan natin yung mga baboy, biik na yan, okay lang yan. Wala pong kaso yan. Kasi yun po ay kabilang sa pag-alaga natin para lang hindi magka-problema yung
mga biik natin. Okay? So ayan mga ka-farmers, no? Ganyan lang po ang ginawa kong para-paraan o diskarte upang hindi po lamigin yung akin pong mga baboy, yung mga biik I mean. Okay, so nagtatago doon sa ako guys. Ayun, mas gusto nila doon. Samantala yung inahin na yan, no? Due date na po itong parating din by the way na August 28. Okay, so yan guys. Samantala po yung isa, dyan, tulog. Dito naman, yung large white namin, ayan. At ang apat po na fateners. Meron pa tayong iiwan na apat na fateners ka-farmers. By the way guys, ito if one. Yan, may aritos. Okay? Gagawin po namin yang dagdag inahin si if one. Ganda ng katawan ka-farmers, oh. Ganda, oh. Mga dagdag guys, oh. Malalaki na. No? Ayan. Maraming salamat po sa papanood mga ka-farmers sa video na ito. Happy farming po sa ating lahat. See you next time. Bye-bye and God bless po.